Miss Bea Alonzo, gaano nga ba katotoo na pumalag na patungkol sa issue ng kanilang naudlot na kasal ni Mr. Vincent Co? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz at social media ang umano'y naudlot na kasalan ni Bea Alonzo at businessman na si Vincent Co matapos lumutang ang samot-saring ulat tungkol sa umano'y prenuptial agreement issue sa pagitan ng dalawang kampo. Ang balitang ito ay lalo pang lumakas matapos kumalat ang mga blind item at social media post na nauugnay sa aktres at sa negosyante sa isang di umano'y engranding kasalang nakatakdang idaos sa Spain, ngunit biglang hindi natuloy. Matatandaan noong mga nakaraang buwan ay umugong ang balitang malapit ng ikasalang dalawa at matapos lumabas ang marriage banns nila sa isang simbahan sa Maynila. At ayon pa sa mga ulat, nakalista sa marriage band ang tunay na pangalan ni Bea na Philbert Angeli Escalante Ranolo. Ang pangalan naman ni Vincent na Ferdinand Vincent Peco. Sa tradisyong katoliko sa Pilipinas, ang marriage banns ay formal na anunsyo ng nalalapit na kasal upang tiyaking walang legal o relihiyosong hadlang sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan. So yun naman pala yun. Ibig sabihin, the marriage band itself hindi po ibig sabihin na parang kinasal na sila sa parang lang siya, kumbaga parang to make sure na talagang meron silang agreement or meron po silang pagkakasundo or pagkakalinaw na talagang formal na pag-aanunsyo na sila nga po ay ikakasal, 'di ba? Pero hindi po pala ibig sabihin na kinasal na sila sa church dahil nga 'di ba parang sa Spain nga talaga yung nakatakdang kasal nila. So dahil dito marami ang netizen ang seryoso na talaga ang relasyon ng dalawa. Na parang naniniwala sila na seryoso na kasi nga 'di ba parang nagkaroon na sila ng marriage banns at okay na lahat. Subalit bigla nga daw di umanong nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimulang kumalat ang mga chika hinggil sa umano'y tensyon sa pagitan ng umano'y dalawang pamilya o kaugnay ng prenuptial agreement or prenup. Ayon sa ilang entertainment reports at online discussion, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan pagdating sa mga kondisyon ng prenup. May haka-hakang may ilang provision daw na hindi nagustuhan ng kampo ni Bea, kabilang na umano rito ang usaping paghahati sa mga ari-arian, ilang financial arrangement at maging di umano'y setup ng magiging buhay mag-asawa nila pagkatapos ng kasal. Kasi alam nyo, paulit-ulit po yung mga ganitong news kasi it was posted by Abante News, 'di ba? Parang sinasabi kasi nila rito, pinagdidiinan talaga nila na ang problema po talaga ay wala po sa poder nitong si Miss Bea, pero meron po mga lumilitaw na mga balita na parang meron din daw pagkukulang or meron din daw pong parang meron din silang nakita na foul kay Bea. Yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Nagkaroon din ng panibagong apoy ang kontrobersya nang mag-viral umano ang post ng isang abogado tungkol sa isang bride-to-be na tumangging pumirma sa revised prenup agreement. Kahit wala pa pong direktang pangalan na binanggit, maraming netizen ang agad na ugnay nito kay Bea at Vincent. Ang naturang post ay naging mitya ng mas matinding spekulasyon online. Sa social media platform na Reddit, lalo pang naging aktibo ang discussion ng mga netizen tungkol sa issue. Maraming users ang nagpahayag ng kani-kanilang opinion hinggil sa prenup. So, ang ilan ay nagsabing normal lamang ito, sabi niya, umano na sa mga mayayaman ngang daw pamilya. Habang ang iba naman, naniniwalang maaaring naging masyadong komplikado nga yung mga kondisyon. May ilang netizen din na nagpahayag ng kani-kanilang suporta kay Bea. Ayon sa kanila, mas mabuting hindi na lang matuloy ang kasal kung may mga kondisyon umanong hindi katanggap-tanggap para sa aktres. Ang iba na may nagsasabing karapatan ni Vincent at ng kanyang pamilya na proteksyonan ang kanilang negosyo at ari-arian sa pamamagitan ng prenup. Hindi rin nawala ang mga haka-hakang may kinalaman umano ang impluwensya ng inner circle ni Bea. Sa ilang online discussion, may mga nagsasabing maaaring may mga taong malapit sa aktres na nagbigay ng payo o pananaw na nakaapekto sa tatakbo ng
ng relasyon nila ni Vincent. Yun din minsan kasi parang nakakagulo sa isang relasyon pag marami na pong mga opinion na nakapaligid sa'yo, diba? Gayon pa man, nananatili itong bahagi lamang ng mga hindi kumpirmadong usap-usapan sa internet. Sa kabila ng lahat ng intriga, nananatiling tikom ang bibig ni Bea at Vincent tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kanilang kampo kung natuloy nga ba o tuluyang nakansela ang kasal, kasi hanggang ngayon palaisipan pa rin sa publiko kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa likod ng controversial prenup issue. Matatandaan noong August 2025 ay kinumpirma mismo ni Bea ang kanyang relasyon kay Vincent. Matapos na matagal na spekulasyon sa isang panayam, sinabi ng aktres na masaya siya sa kanyang love life, ngunit nais niya itong panatiling pribado. Dahil dito, marami ang nalungkot sa posibilidad na hindi na nga matuloy ang inaabang kasalan ng dalawa. May ilan namang umaasang maayos pa rin nila ang anumang gusot at muling magkakaroon ng pagkakataon ang kanilang relasyon. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagkuda sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Co, at karamihan sa kanila ay nagsasabing hindi daw bet umano si Bea ng mga magulang ni Vincent. Wow Sa kabila ng pananahimik ni Bea at ni Vincent, tila may idea mga netizen kung ano nga ba talaga ang dahilan na sa pag-udlot ng umano ng kasal nila. Sabi ng isa sa mga netizen, I just want to say na true to, hindi kasi siya gusto ng parents ni GTB or groom to be. I know kasi yung ninang namin ng asawa ko sa kasal ay president ng isa sa mga company ventures ng COFAM, and she just shared this to Phil because they are best friends, and my Phil shared this to us on one of our dinner outs. Wow talagang may ganto pa talaga. Yun lang, pero may mga nagsasabi rin na hindi aabot sa kasalan ng relasyon nila Bea at Vincent kung against ang family ko, which is true, diba? Hindi naman po sila para magsayang ng effort, ng time, ng panahon, gumastos ng pera, tapos eventually ang magiging dahilan lang ng hindi pagtuloy ng kasal dahil hindi siya bet ng magulang. Dapat from the start pa lang sinabi na ng mga magulang ni Vincent Co, diba? At syempre at the end of the day, dahil nasa tamang edad na si Vincent, hello, so he has all the rights to decide for themselves, diba? Kumbaga parang hindi niya na kailangan ng opinion ng mga magulang niya. Although, sabi po ng ilan na pinoproteksyonan ng mga magulang ni Vincent Co ang kanilang mga ari-arian. Diba? Yun yung kanilang dinidepensa patungkol doon. Parang may alam din kasi yung mga netizen kung ano daw ang tunay na nangyari at nilalaman ng prenup agreement ni Bea at Vincent. Bakit di muna nila pag-usapan lahat tapos ngayon lang ang ganyan nung malapit na ikasal? Yun yung sinasabi ng mga netizen. Sagot ng isang netizen, may standard prenup na sila at nag-agree na si Bea, doon lang add clauses sa prenup kaya pumalag si Bea. Yun, doon pala nag-umpisang pumalag si Bea. Nung okay na po sila, nag-agree na sila sa mga prenup, and then nag-add on sila. Ano yun? Para namang nakikipaglaro tong mga pamilya nung GTB or groom to be, 'di ba? Sa advice po ng lawyers niya, ni Bea, imposibleng hindi nagko-consult sa lawyer si Bea. Actually, Bea agree on the standard prenup, then enter the added clauses for the protection of families 175 billion worth of richness. Wow, richness yun naloka ako. Apakayaman naman pala nitong si Vincent, no? I heard that if during marriage of all income should go to the family's trust. So actually, it's not a win-win for to be, maybe allowance type is husband from the family. May mga nagsasabi naman na tama ang ginawang desisyon ni Bea. Hindi ibig sabihin failure na palagi sa love life. Mas okay, mas maaga, at knowing Bea as her fan ay napaka-brave niya. Kung nangyari man ito, mahal siya ng Panginoon na kailangan niyang ilayo sa mga bagay na magkakaproblema siya pagdating ng panahon. As a fan ng mas bumilib po ako kay Bea. Congratulations Bea, you did the right thing. Sabi niya, don't settle for less.
If totoo man, Bea, you are a multimillionaire or even a billionaire in asset. Never ever look back kahit i-revise pa nila ang prenup. You are very strong. Independent woman. Better maging single kesa matali ka sa ganyang klaseng married life. It's not worth it. Sabi niya, ang tagal mong iginapang ang maginawang buhay mo tapos papaalipin ka lang, wag na lang. Bukas sa panig ni na Vincent at Bea sa isyong ito.